Hello people! Lunch ganap nung nakaraang araw pa to kaya super late upload tayo. Ang request nila nung araw na to ay mashed potato with meatballs. So ang una kong ginawa dyan, nagpakulo tayo ng maraming patatas. Nilagyan ko lang ng asin yan at pinalambot. Habang nagpapakulo tayo ng patatas, nagbabad tayo ng 2 slice ng bread. Slice bread yan, tinanggalan ko lang ng brown para white lang yung magamit natin. Pinabad ko yan sa gatas hanggang sa malambot lang siya at magiging paste yung texture. O, di ba tabingi yung filming natin dahil hindi ko nga nasilip yan. Sinet aside ko muna yan para lalambot talaga siya. Sa isang bowl, naglagay ako ng ground beef. Siguro mga less than a kilo. Naglagay ako ng chopped parsley. Nilagay ko na yung binabad na bread natin sa gatas. Naglagay ako ng paminta. Naglagay ako ng garlic powder. Naglagay pa ako dyan ng konting paprika. Tapos, naglagay ako ng asin. Katamtamang asin lang, depende sa gusto nyong lasa. And then, naglagay ako ng isang itlog at naglagay ako ng onion powder. At ihalo lang natin yan gamit yung malinis na kamay. Kayo kung gusto nyo mag-gloves. At kung gusto nyo itong gagawin or gayahin, huwag nyo i-skip yung bread na nilagay natin dyan, yung binabad sa milk. Yun yung nagbibigay moist ng ating meatballs. Katapos sa mix mabuti yung ground meat, ground beef, ay sinet aside ko muna yun para mag-set yung mga ingredients at kapit na kapit. Tapos, tamang-tama naman ay soft na yung ating potatoes. And then, naglagay na ako dyan ng butter. Siguro mga 1/4 ata na butter yung nilagay ko. Tapos, asin. Imamash lang natin yan gamit yung ganyang gamit. Yung pang-masher ng mashed potato. Pang-masher ng mashed potato. Tapos, habang dinurog natin yan, unti-unti ako naglagay ng cooking cream. Pwede naman evaporated milk. Pwede din fresh milk. Pero, mas gusto ko yung cooking cream na gamit dahil creamy talaga siya. Kung ayaw niyo naman masaktan yung mga balikat nyo, pwede naman sa food processor. At pagka manual yung gagamitin nyo, kamay lang, ganyan lang yung gamit, maganda talaga yan pagka init pa yung patatas. Bagong luto pa, imamash yun na agad para madali siyang madurog. Dudurugin lang yan, kagaya ng pagdurog niya sa'yo. At pagka feel nyo na hindi pa siya ganyan yung texture at medyo dry pa, pwede naman kayong mag-add ng paunti-unting cooking cream hanggang ma-reach nyo yung ganyan na creamy. Ganito ka sarap na mashed potato, pwede itong panglaban sa handaan o sa mga bisita. At nung okay na yung mashed potato, nilagay ko yan sa lagayan na merong cover para pwede siyang ilagay sa microwave at mainit mamaya pagka iserve na. At nagsaing na rin ako ng white rice just in case na may mga batang maghanap ng white rice. Oras na para bilog-bilogin na natin yung meatballs. So gamit ko yan ang malinis kong kamay. Tapos yung idea ko dyan para hindi siya madikit sa kamay, kailangan basa yung kamay. So meron tayong tubig na nakalagay sa bowl. Yung meatballs na to, pwede to pang spaghetti or pang pasta, pang halo sa pasta. Pwede din to pang sarasalang, sweet and sour. Pwede din to pang dawad ba siya yung ginagawa ko para kay Basma na food. So ito yung ingredients natin. Iisa lang yung ating meatballs recipe. At niluto ko lang yan sa katamtamang apoy. Dapat hindi masyadong mainit para hindi masunog yung labas. Tapos nahilaw yung sa loob. So always tayo magdo-double time. Nagprito na tayo ng meatballs dyan. Habang nakasalang yung meatballs, gawa tayo ng gravy. Dapat naglagay tayo ng butter. Yung butter na ginamit ko dyan, 1/4 dahil kalahating stick and then mga 2 tablespoons siguro ang inad ko na butter. Naglagay ako ng 1/4 cup ng flour at niluto ko lang yan mabuti. Niluto ko talaga mabuti yung flour para hindi siya mangangamoy flour mamaya. At maganda na rin yung texture niya. Nag-add ako ng magic cubes at maraming garlic powder, paminta, tapos hinalo-halo ko yan uli hanggang mag-mix lahat yung butter. Tapos, nag-add na ako ng tubig. Halo-haluin lang yun hanggang mag-thick yung talaga yung texture ng ating gravy. Habang naghahalo tayo ng gravy, syempre babalik rin din natin yung ating meatballs para hindi naman masunog. Pantay yung pagkaluto ng meatballs. At sa gravy pala, yung ginamit kong water dyan, dapat malamig para hindi siya madaling magbuo-buo or hindi siya mahirap tunawin. Maganda pagka malamig yung tubig. And then, nag-add na ako dyan para pang dagdag umami flavor, nagdagdag ako ng oyster sauce. Pang dagdag kulay at pang palasa. Okay na tayo sa gravy at patapos na rin tayo nagluto ng ating meatballs. Sobrang sarap ng meatballs na to guys. Hindi mo akalain na walang fats na halo yung ating ground beef dyan. At sa mga oras na yan, oras na para iserve yung pagkain ng mga amo. So nagprepare na ako ng white rice, ininit ko sa microwave.
At naglaga pala ako or nagboil pala ako ng broccoli para mayroon nila silang gulay aside. Tapos ito na yung mashed potato natin. Ininit ko yan sa microwave bago ko nilagay yan sa serving dish. Masarap yan pag super hot talaga na isi-serve. At pag serve naman ng meatballs, depende yan sa inyo kung gusto nyong ihalo doon sa gravy. Pagka mag-serve na, ilagay nyo lang sa bowl. Yung sa akin kasi ay pinatong ko dyan sa mashed potato. Pwede din to na pangbaon. Ganyan lang siya iprito. Sa Pinas, maganda to pangbaon sa mga estudyante dahil lunch naman yung pagkain na binabaon nila. At para fresh at appetizing tingnan, naglagay ako ng kunting chopped parsley. Ayun, ready to serve na yung ating mashed potato with meatballs. Siyempre, yung ating gravy, isi-serve natin yan ng super hot. Gravy yan ala Jollibee, char. At ready na ang kanilang lunch at sumigaw na kami ng Darna. So, kumain na yung mga amo at siyempre kakain na rin kami while kumakain yung mga amo para sabay nang matapos. So, ito yung aking plato. Dito talaga sa bahay, yung mga amo ko maghihintay lang yan pag tawaging the food is ready. Hindi yan kagaya sa mga among aligaga papunta sa kusina pabalik-balik. At syempre meron tayong aside din na boiled broccoli dyan. Syempre sila lang ba? Meron din tayong pa-healthy-healthy. At syempre ang ating ala Jollibee na gravy na sobrang yummers. Syempre mainit yan. Masarap talaga yan pag mainit. Tapos mainit yung mashed potato. Tara kain. Kain tayo! Si Bel, kanin sa kanya. Ayaw niya ng mashed potato. Mag-ano yan siya? Sasabaw ng kape. Para sa kami. Bakit? Anong nakakakulot? Ano? Okay. Kesis? Ayaw daw niya namin. Ito lang niya patatas. Hotdog. So hanggang dito lang muna for today's video. Sana ay natakam ko kayo at nabusog. Maraming salamat. Hanggang sa muli.